This shower pump works well pero dito humihigop ng tubig mula sa baba. Kung sakali nakahigop to ng tubig, then mababasa ko rito kasi nasa itaas yung shower head. Di kasi lahat ng water pumps pwede gamitin panghigop ng nagpundong tubig kahit saan mang bahagi ng ating bahay. Di lahat ng pumps ay merong suction capability. Panoorin nyo ang video nito. Una sa lahat, mag-subscribe muna kayo sa aking channel para suportahan ito. You may also join this channel as a member to avail of exclusive perks like priority in comments reply and early access or exclusive access to some videos for members only. You can also help fund some projects here by sharing super thanks. Wow! Itong pump para sa aking shower head ay walang suction power. Hindi ito humihigop ng tubig mula sa baba ng pipes para dalhin doon sa aking shower head. Ang ginagawa lang ito ay nagtra-transfer ng tubig na umaabot dito sa loob ng pump para palakasin ang daloy papuntang shower head. Subukan natin na maglagay dito ng timba sa baba at itry natin papahigop dito sa hose ng pump. So ito na, ang hose tinanggal ko mula sa pipe dito. So this is the inlet papuntang pump. Then angat ko lang tong timba. Then ilagay natin dito ang hose. Then pagkatapos paandar rin natin. I-manual lang natin. Yun, maandar na yun ang pump. Kung sakali nakahigop to ng tubig, then mababasa ko rito kasi nasa itaas yung shower head. Wala, you see? Okay? Sila yan. Oh, may tubigan sa loob. Okay? So, nag-stop yung pump automatically. Again, upang makapag-transfer ng tubig ang pump na ito papuntang shower head, ay kailangan ang tubig mula sa source ay aabot dito sa loob ng pump para pagdating doon sa impeller, ang impeller na ang magpabilis na takbo ng tubig para makarating doon sa shower head. Yun ang operation niya. Dati wala pa kaming booster pump sa labas. So merong mga times na wala talagang tubig na umaabot dito sa water pump. So umaandar ang pump pero walang tubig na lumalabas sa shower head. So mangyayari, meron kasi itong water flow sensor. So automatic mag-stop ang pump pag walang tubig na papasok sa loob ng pump to protect the pump from overheating. Yung matitinong mga sellers online, nilagyan talaga nila ng notice doon sa kanilang pages na ang pump na binibenta nila ay walang suction power para hindi naman mabudol yung mga customer. Ang merong suction power ay yung mga self-priming pump. Ang ginagawa kasi ng self-priming pump is to use the energy from the water to create a vacuum para magamit as suction. Ang mga self-priming pumps ay merong priming port kung saan natin ilalagay ang tubig to prime the pump kung unang beses pa lang itong gagamitin. Ang purpose ng priming ay para mawala yung hangin sa tubig between the pump and the source. Once aandar yung pump, palagi na itong merong tubig sa loob tuwing naka-off. Kaya self-priming na ito. Bakit pinag-usapan natin ngayon ang suction pump? Dahil dito, nakabili ako ng aquarium pump. Meron ba akong aquarium sa bahay? Wala eh. Pero, plano ko sana na gagamitin ito para sa paghigop ng nagpundong tubig doon sa aking terrace. Nakita ko kasi sa specs sa isang online store ng Lazada na kaya nitong higupin ang tubig na 1 cm ang height mula sa floor. Totoo kaya to? So naka-idea ako na gagamitin ko ito para sa ponding area sa terrace. Gumamit ako dati ng demand pump sa ponding area pero nasira na yung pump. Ginamitan ko na rin ito ng vibratory pump pero di rin kayang higupin ang tubig. This pump is submersible. Siyempre kasi pang aquarium. Primarily ito'y ginagamit pang circulate ng tubig sa aquarium. Ang binili ko ay 60 watts. Marami itong variant from the slowest 25 watts hanggang 100 watts. Ang presyo naman ay directly proportional sa power ng pump. The higher the power, the higher the price also. Medyo mabigat. May katamtamang bigat. Yung
manual niya na parang isang page lang. Yun lang. Mandar agad, oh. Okay. Wala tong switch, ah. Walang switch. Umaandar agad. Ayun na lang yung andar niya. For the dimension, the base is 14 cm and the width is 11 cm. Yung height niya is from here to here is 13.8 cm or about 14 cm. Dito sa itaas yung kanyang outlet at ang suction inlet naman ay dito sa ilalim. Ito yung humihigop ng tubig. Sabi ng manufacturer, hanggang 1 cm ang baba ng tubig na kaya niyang higupin. Patutunayan natin yan later. Meron ditong 4 na butas para to sa kanyang rubber footings. May dala tong rubber footings. Ito. Ilagay dito. Hindi ito basta lang rubber footing. Ito ay suction footings. Pag nasa surface na to, like the bottom of an aquarium, ang higpit ng kapit nito, tingnan nyo. Hindi mo halos ha? Actually, hinila ako talaga to. Hindi na, yun. Hirap talaga. Malakas siya. Malakas yung kapit ng ng suction rubber footing niya. Kaso lang, kung gagamitin mo tong pump to extract water mula doon sa nagpupundong tubig or yung panding sa isang lugar ng bahay nyo, itong footings ay magdagdag ng height mula dito sa kanyang suction inlet. So, medyo mataas na siya. So, hindi na to aabot sa surface ng tubig doon sa floor nyo, sa may panding area. So, kung okay lang, tanggalin mo tong suction footings niya para at least mababa lang ng ang height niya to the floor, okay, or from the floor. This pump has a maximum lift of 3.5 meters. Ibig sabihin, kaya niyang magdala ng tubig hanggang sa height na 3.5 meters. Ang flow rate naman o dami ng tubig na matransfer nito ay 3,500 liters per hour or 58 liters per minute. Yung flow rate ay affected sa size ng outlet. Yung outlet dito ay may dala tong 3 adapters. Ito, 3 siya. Yung una, this one is 12 mm. Lagay dito. Yung pinakamalaki ay 19 mm. So, kung ano yung hose available mo, yung gagamitin mo. Okay, at saka yung anong purpose. Remember, na the bigger the outlet, the lower the pressure, diba? Okay? Kung gusto mo ng malakas na pressure, then you use the smaller adapter. Now, this can be plugged directly to our AC outlet kasi this is 220 to 240 volts, 50 to 60 Hz. Ito yung power supply. Yung power supply niya ay nasa loob nito at ang cord niya is about 1.3 meters ang haba. Now, the casing is made of plastic. So, matibay ito. Madali lang ito buksan actually. So, tinanggal ko na yung kanyang screw sa dito sa ilalim. Here. Then, pag angat mo dito, pipili mo na tanggal agad. Ito, matatanggal agad to. Then, andito yung kanyang impeller. Sabi sa specs, pwede to gamitin as upper filter ng aquarium or bottom filter. Pwede rin sa drip box, fish pan, turtle tank, and as a fish tank cleaner. Dito sa bahay, para to panghigop ng nagpundong tubig. Try muna natin dito sa bucket. Kung uubra ba siya. Yun. Surprise ko doon. Okay. Okay. Experiment po na tayo. Titingnan natin kung ganun ang dami muna ng
tubig nagpupundo dito. Kung kaya niyang isak. Wala Hindi. Check natin. Parang hindi umabot doon sa ilalim. Hindi kaya. I was hoping na magagamit ko to para maibsan yung tubig na nagpupundo doon sa terrace ko. Pero ang problema lang, hindi to siya hihigop ng tubig kasi it also uses impeller. So kailangan ang tubig ganito kahaba, kataas. I mean, from the floor. So hanggang dito siya para lang makapasok yung tubig dito sa kanyang inlet. So yung inlet niya, so pagpasok ng tubig diyan sa inlet, aabot siya dito sa impeller niya. Para siya ang impeller, dadalhin ang tubig mula rito hanggang dito and pataas mula rito papunta sa kanyang outlet. Kaya nga, ang portion na ito ay nakatapat o nakasubmerge sa tubig. Otherwise, hindi maaangat yung tubig kasi hindi aabot sa impeller. Kailangan ang tubig papasok dito hanggang makarating dito sa impeller. Ang ito namang impeller ay iikot siya. Pag iikot siya, dadalhin niya ang tubig dito at ito ay butas papunta dito sa outlet. Kung tubig ay hanggang dito, level, wala. Hindi siya magpa-function. Because it's not designed para talaga sa ponding. This is for aquarium. Yung motor niya ay nakasilyado talaga, sealed na sealed, para di mapasok ng tubig kasi this is designed to be submerged in water kasi this is a submersible pump. Hindi ako nabudol nito. Maling akala lang based on the specs na sabi it can suck water up to 1 cm in height. Pero teka, parang nabudol na rin, di ba? Anyway, panoorin nyo yung aking isang video debunking the claims ng mga mischievous content creators dito sa YouTube about the so-called free energy pumps. Yun ang isang malaking budol. Para sa katanungan, paki-comment sa baba. Salamat, bye!